Muli ay inanyaya ko kayo na makiisa sa misang ito at sana sa misang ito ay magkaroon ng tunay na pagkakaisa ang ating pamilya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa maraming pagkakataon sa ating buhay na nagkulang tayo, lalong-lalo na ang pakikisama, pakikipag-ugnay ng magulang sa mga anak, asawa sa mga asawa, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ako'y nagkukumpisal sa Diyos na makapangyarihan at sa inyong mga kapatid, sapagkat lubha akong nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasama ko kay Santa Maria Laging Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoong Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan, sa mga tao may mabuting kalooban. Pinubulit ka namin, ninarapat ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalooban. Panginoong Diyos, Hari namin, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na naglalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na naglalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulubog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. O Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, ang awa mo ay higit na nararapat hingin at kamtan ng iyong mga nilikha. Kahabagan mo sana kami upang patawarin ang salang kinatatakutan ng aming buti at patamuya ang hindi kayang hingin ng aming pagsama. Alang-alang sa anak mo si Jesucristong Panginoon namin, nabubuhay at naghahaling kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya, lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o maila. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinagbilong ang laman tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko. Laman ng aking laman,
buto ng aking buto. Babayan siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ang tugon po natin, naway pagpalain tayo ng Diyos habang buhay. Naway pagpalain tayo ng Diyos habang buhay. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Naway pagpalain tayo ng Diyos habang buhay. Sa tahanan, ang asawa ay parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Naway pagpalain tayo ng Diyos habang buhay. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Zion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Naway pagpalain tayo ng Diyos habang buhay. Ang pagiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin. Naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Naway pagpalain tayo ng Diyos habang buhay. Kalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam natin si Jesus, bagamat sandaling panahon pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya yon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng pinapaging banal. Kaya't hindi niya kinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Purihin ang dumarating na hari sa ngalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit at kaluwalhatian sa kaitaasan. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Walhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, nilapitan ni si Jesus ng mga Pariseo na nagtatanong upang subukin siya kung matuwid na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Sumagot sa kanila, ano ang ipinag-utos ni Moises? Winika nila, ipinahintulot ni Moises na gumawa ng kasulatan ng paghiwalay at hiwalayan siya. Tatapot sinabi ni Jesus sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso ay binigay ni Moises ang ganitong kautusan. Ngunit sa pasimula ng paglalang ay ginawa sila ng Diyos na lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at silang dalawa ay magiging isang laman lamang. Kaya hindi na dalawa sila,
kundi iisang laman lamang. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay ay muli siyang tinanong ng mga alagad tungkol sa bagay na ito. At winika niya sa kanila, ang sinumang humiwalay sa kanyang asawa at pakasal sa ibang babae ay nagkakasala ng pakikiapid laban sa unang asawa. At kung humiwalay naman ang babae sa kanyang asawa at pakasal sa ibang lalaki, nagkakasala siya ng pakikiapid. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, napakaliwanag ng kautusan ng ating Panginoon. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang ibig sabihin, walang paghiwalay, walang divorce sa isang valid na kasal. Ano ba yung divorce? Yung divorce ay breaking o pinaghihiwalay yung tunay o valid na kasal. At ano ba yung valid na kasal? Ang valid na kasal ay yung sinasabi dito na pinagsama ng Diyos. Ang ibig sabihin, yung kasal sa simbahan na pinagsama ng Diyos sa sakramento ng kasal, yun ang valid na kasal. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat ay valid na kasal. Sapagkat mayroong mga hindi valid na kasal. At ito yung pinawawalang bisa ng simbahan sa marriage tribunal ng Catholic Church. Ang ibig sabihin na hindi valid na kasal ay during the time of your marriage or wedding ay walang marriage na nangyari sapagkat may kulang o kaya ay mayroong hindi tama sa oras ng kasal ninyo. Kaya ang ground for annulment ng valid na kasal ay before or during the wedding at hindi pagkatapos ng wedding. Hindi ko i-discuss yung detalye ng annulment of marriage sa Marriage Tribunal Church. Kung gusto nyo magtanong kayo sa ibang mga pare o magtanong kayo sa akin o sa mga canon lawyer at maaari namin sagutin ang mga katanungan ninyo. Pero kung gusto kong balikan, ano ba yung tunay na plano ng Diyos? Bakit niya ibinigay ang kautusan ito? Ang tunay na plano ng Diyos ay bigyan ng kapayapaan, kaligayahan at kaligtasan ang tao. At ito'y makakamtan lamang sa pamamagitan ng kautusan na ito. Kaya kung babalik tayo doon sa una, sa creation, sinasabi dito, simula pa lamang sa paglalang, ay ginawa ng Diyos ang tao na babae at lalaki, at pagkatapos iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at siya ay makikipisan sa kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isang laman lamang. Dito nakabase ang tunay na kaligayahan, kaligtasan at kapayapaan ng tao. Pero sa kapanahon na natin ngayon, parang iba nangyayari. Parang ang normal ba ay yung divorce? At yung patuloy na nagsasama ay parang yun ang abnormal. Mayroong isang asawang lalaki. Every morning ay naroon siya sa beranda ng kanyang bahay. Nagbabasa ng dyaryo habang siya ay uminom ng kanyang kape. Araw-araw yan sa kanyang paggising, ayun ang kanyang ginagawa. At minsan ay nilapitan siya ng kanyang asawang babae. Ang sabi niya ng babae, sana naging newspaper na lamang ako. Para tuwing umaga, hawak-hawak mo ako habang ikaw ay umiinom ng kape. Sabi ng lalaki, sabi niya, napakaganda nga kung ang aking asawa ay newspaper na lamang.
sapagkat araw-araw ay mayroong akong bago na newspaper o asawa. Minamahal kong mga kapatid, kung makikita natin katulad ng tao ito, parang yung iba ay nagnanais na magkaroon pa ng asawa o kaya hiwalayan yung kanyang asawa. At dito nga nagkakaroon ng kaguluhan, hindi nakakamtan yung plano ng Diyos sa kapayapaan, kaligayahan at kaligtasan ng tao. Papalad tayo mga Pilipino, sapagkat Pilipinas na lamang ang isa sa 2 bansa na walang divorce. Ang ikalawa ay yung Vatican City. Pero sa atin sa Pilipinas, wala na tayong divorce pero tayo mayroong annulment. At dito sa legal na ito, ay napaghihiwalay nila yung kasal ng isang mag-asawa. Last year ay mayroong 10,257 cases ng annulment na ipinahal sa Pilipinas. And 95% of them ay nag-grant yung annulment na yon. Yun ay napakaliit na number compared dun sa napakaraming naghihiwalay. Maraming naghihiwalay na wala doon sa legal na yon sapagkat napakamahal ng annulment sa Pilipinas. Pero ang dami pa rin naghihiwalay. Dito sa Australia ng 2019, mayroong 47,116 divorces. At sinasabi nila, 33% ng mga ikinakasal ay expected na magdi-divorce. Sa United States, noong 2018, ay mayroong 782,032 divorces. At sa kanila, 39% ng mga ikinakasal ay expected na magdi-divorce. Ang mga ages nito ay ranging from 25 to 39 years old. Subalit ang nakakalungkot at very shocking ay pasimula noong 1990 hanggang 2020, yung edad ay tumaas na mga nagdi-divorce. 50 years old pataas ay nagdi-divorce pa. At hindi lamang yun. Ang more shocking, yung mga tao na nagsasama ng 50 years na sa kalang marriage, ito yung mga silver divorces, ay tumaas na ng tumaas, lumobo na lumobo yung dami na mga silver divorces dito sa Australia. Minamahal ko mga kapatid, bakit nangyayari ito? Maring ito yung nangyayari katulad ng sagot ng ating Panginoon dahil sa katigasan ng puso ng tao. Kaya ibinigay ni Moses yung kautusan ng paghihiwalay o kasulatan ng paghihiwalay. Sa ating panahonan ngayon, yung katigasan ng pusong yon ay nasa ating mga tao, kaya patuloy na nagkakaroon ng paghihiwalay. Minamahal ko mga kapatid, sa kabila ng lahat ng nangyayari ito sa buong daigdig, ay naroon pa rin ang original na utos ng ating Panginoon, na ang pinagsama ng Diyos ay dapat huwag paghiwalayin ng tao, sapagkat dito naririto ang tunay na success ng isang society at ganun din ng lakas ng simbahan. Balakan natin ang ating readings ngayon. First reading at gospel. At makikita natin doon, yun ang basihan ng kautusan ng ating Panginoon. Sinasabi doon sa first reading, hindi maganda na nag-iisa ang tao, ang lalaki. Kaya't igagawa ko siya ng karapat-dapat angkop na kasama. At ito ay walang iba kundi ang babae. Sinasabi dito, karapat-dapat na kasama. Ang ibig sabihin, hindi mo siya under, hindi mo siya subordinate, kundi pareho kayo. Karapat-dapat na kasama ay nangangahulugan na hindi mo alila ang iyong asawang babae. Hindi mo dapat api-apihin ang asawang babae. At hindi mo dapat gawing laruan ang iyong asawang babae.
Ito ang ibig sabihin ng karapat-dapat na kasama na nilalang ng Diyos. At pagkatapos kumuha siya ng tadyang ng lalaki at ginawa niyang babae. At nang ilapit sa lalaki yung babaeng yon, sinabi ng lalaki, ito ang karapat-dapat kong kasama. Siya ay laman ng aking laman, buto ng aking buto. Nang ibig sabihin, pareho ang aming origin. At kung pareho ang aming origin, dapat nire-respeto ko ang aking asawa at ang aking asawa ay nagre-respeto sa akin. Yung mga lalaki o sino man, babae man, na hindi nagre-respeto sa kanilang asawa, sigurado yon, may sira sila. Hindi nila nire-respeto rin ang kanilang sarili. Sapagkat kung sila ay tunay at tama yung kanilang pagkatao, sila ay batay dito sa plano ng Diyos, na sila ay may respeto sa bawat isa, lalong-lalo na sa kanilang asawa, babae man o lalaki. At pagkatapos sinabi natin, Panginoon, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at siya'y makikipisan sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isang laman lamang. Ang ibig sabihin, walang hiwalayan, walang divorce, kaya't ang pangako ng mag-asawa sa panahon ng kalakasan, mamahalin kita hanggang sa wakas ng aking buhay. Ito ang valid na kasal. Ito ang tunay na kasal. Minamahal ko mga kapatid, kung titignan natin, ito ang basihan, ito ang pundasyon ng kasal na sinasabi sa banal na ebanghelyo ngayon, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. At ito ay napakahalaga sa ating Panginoon. At dahil sa kahalagahan ito, ginawa niya na ang kasal ay isang sakramento upang doon makakuha ng biyaya at proteksyon ang mag-asawa at ang buong pamilya. Ito ay napakahalaga sapagkat sinasabi dito, lalaki at babae. Sapagkat dito, ito ang magiging daan ng patuloy ng creation, procreation, patuloy na paglalang ng mga tao. Dito magkakaroon ng mga anak ang mag-asawa. Kaya ito'y napakaliwanag. Magkakaroon ng anak, procreation, patuloy ng paglalang ng tao. Ito'y sa pamagitan ng lalaki at babae. Outside nito, ito ay hindi isang kasal. Ito rin ay napakahalaga sapagkat sa magandang pagsasama ng lalaki at babae, doon nabubuo ang isang pamilya. Doon lumalaki ang mga anak na maayos. Sila ay responsible na mga anak. At kung nagkakaisa na at stable ang buong pamilya, doon nagkakaroon ng lakas ang isang community. Doon nagkakaroon ng lakas ang isang simbahan. Minamahal kong mga kapatid, kung kayo nag-iisip, alin ang susundin ninyo? Batas ba ng bansa na may divorce o annulment? O batas ng Diyos? Kung kayo nag-iisip, alalahanin ninyo sa huling sandali ng ating buhay. Kung tayo nakaharap na sa last judgment, hindi korte ng bansa tayo haharap, kundi korte o harap ng ating Panginoon tayo harap. At doon ang itatanong sa atin ay yung original na utos ng ating Panginoon. Kaya sana minamahal ko mga kapatid, kung tayo man ay napapalayo sa ating plano ng ating Panginoon, sana bumalik tayo sapagkat doon lamang nakasalalay na makakamta natin ang tunay na plano niya sa ating lahat. Kapayapaan, kaligayahan at kaligtasan. Nagkakaroon ng kaguluhan sa buong mundo. Sa kaguluhan sa isang pamilya, community at simbahan kung tayo nalalayo sa kautusan ng ating Panginoon. Kaya nga dapat
Ibalik natin ang ating Panginoon sa gitna ng ating pamilya, sa gitna ng ating tahanan. Sapagkat doon sinasabi, the family that prays together, stays together. Doon magkakaroon ng tunay na kaligayahan, kapayapaan, at kaligtasan. Bilang tanda na tayo tapat sa kautusan ng ating Panginoon, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, dala ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, itinapon. Nanawag sa mga impyerno, nang may katlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, malilito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawalan ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang namamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Ang kasal at ang pamilya ay sakramento ng pag-ibig at buhay ng Diyos. Naway lumago sa mga puso natin ang pag-ibig na ito. Sagutin natin ang bawat kahilingan. Pagpalain mo ang iyong bayan, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong bayan, Panginoon. Patuloy nawang mangaral ang simbahan ukol sa wakas na pag-ibig ni Jesus sa kanyang bayan na siyang salamin ng pagmamahalan ng bawat magkabayan. Manalangin tayo. Pagpalain mo ang iyong bayan, Panginoon. Ipagtanggol nawa ng pamahalaan ang bawat pamilyang Pilipino upang lalo itong lumago at tumatag batay sa kalinga at suportang idudulot ng gobyerno sa panahong ito ng pandemya. Manalangin tayo. Pagpalain mo ang iyong bayan, Panginoon. Kilalanin nawa ng bawat Pilipino ang pag-ibig ng puso ni Jesus at ni Maria na magpapabago sa atin bilang bayan na namumuhay ayon sa Kristiyanong moralidad at paninindigan. Manalangin tayo. Pagpalain mo ang iyong bayan, Panginoon. Para sa lahat na may karamdaman at may hina, lalo na nang dahil sa COVID-19, upang sila ay palakasin at pagalingin ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Pagpalain mo ang iyong bayan, Panginoon. Ipanalangin din natin ang ating pansariling atensyon. Mapagmahal naming Ama, mapagtibay mo nawa ang pagbubuklod sa aming mga puso. Manahan ka nawa sa amin at maging bahagi ka ng aming pamumuhay. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ng kinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inialay sa iyo, na galing sa lupa at pinagpagulan ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdamag ang Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ng kinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo,
na galing sa punong ubas at pinagpaguran ng tao upang magiinumin ng aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Manalangin tayo mga kapatid, upang ito ating sakripisyo maging kalugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kagagaling at ng buong niyang iglesyang banal. Tanggapin mo, Panginoon, ang mga handog na ito na ayon sa iyong kalooban. Sa pamagitan ng mga misteryong ito na aming idinaraos, ay matupad sana ang nauukol sa aming kabanalan at kaligtasan, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang sumayin rin, Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. iniisip namin siya at minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at matuwid. Tunay ang marapat at matuwid ang kupat at kagaling, na magpasalamat kaming lagi sa iyong mga banal, alang-alang kay Kristong anak mong mahal. Sa pamagitan niya na siyang salita ng Diyos, ginawa mo ang siyang sinuko. Nang sinuko mo siya pa maging tagapagligtas namin at manunubos, ay nagkatawang tao lalang ng Espiritu Santo at isinilang ni Santa Maria ang Birhen. Sa pagsunod ay iyong kalooban upang magapi ang kamatayan at ipahayag ang muling pagkabuhay. Idinipa niya ang mga kamay sa krus na makamit sa iyong sambayang banal. Kaya kasama ng mga anghel at mga banal, ay pinagbubunyi namin ang iyong kalwalhatian. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa'yo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Paspasan mo sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo aming Panginoon. Bago siya pahirapan at pagpakasakit, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Huling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yun sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat inarapat mo kaming tanggapin sa mahal ng harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, na iyong simbahan sa buong daigdig, kasama Santo Papa si Francisco, ang mga Arsobispo, si Anthony at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklod ng pag-ibig.
Alalahanin mo rin ang aking mga kapatid na nahimlay at umasa muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa kalulahati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria Berengina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad ay yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo Anak. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at pinagdarangal, kaisa na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang tanda na tayo nagkakaisa bilang isang pamilya ng ating Panginoon, dasalin natin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami panitulot sa tukso, at alagyan mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin ng Panginoon na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa, ay lagi kayo maligtas sa kasalanan at palayo sa lahat ng ligalig. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo ng aming manunubos. Sapagkat sa iyo'y nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana'y sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahali, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, Nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Makapalat tayong tatanggap sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa.
Akala ko sa pagkanta, lubos ko nang malalaman bagay na nung ako'y bata, hiwaga ng buhay. Ngunit ngayon'y naunawa, lawak ng iyong kabutihan, pamana mo'y sa langit pa, magliliwanag ng tunay. Kay sarap mabuhay ng kasama ka, may hirap man ay di alintana. Sa puso ko ay mayroong pag-asa, sa iyong paraiso ay isasama. Doon di naluluha pa, ligaya ay walang hanggan. Kay sarap mabuhay ng kasama ka, may hirap man ay di alintana. Sa puso ko ay mayroong pag-asa, sa iyong paraiso. Kay sarap mabuhay ng kasama ka, may hirap man ay di alintana. Sa puso ko ay mayroong pag-asa, sa iyong paraiso. Ay isasama. Makakapiling ka. Manalangin tayo. O Panginoon Diyos, yayaman kami ay nabahagi na ng iyong mga misteryo. Loobin mong tumalab ito sa amin at kami matulad sa kanila. Alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Amen. Kasabay ng pasalamat ko, sana ay patuloy tayong manalangin na yung mga restriction ay unti-unti maalis sa atin. At sana yung plan ng gobyerno dito sa New South Wales ay mapapatuloy upang sa ganoon pagdating ng Pasko ay mayroon na tayong buhay na normal o new normal para tayo makapag-celebrate ng tunay na Pasko sa atin sa kabila ng 2 years tayo na hindi makagalaw, hindi malaman kung gagawin. Sana ang Pasko darating sa atin ay maging maayos at maligaya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayong mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Wala akong ibang itataas kung hindi ikaw, Panginoon. Wala akong ibang sasambahin ng oras ko at panahon.